Episode 7, Decimals. Part 8, Multiplication by powers of 10. How to multiply decimals by 10, 100, and 1,000, or 1/10, 100, and 1,000. So, ito po yung steps na tinuturo ko sa mga estudyante. So, count the number of zeros. So, bibilangin lang po muna yung number of zeros dun sa multiplier natin or yung isa sa mga factors. Then, check where the zero is. So, i-check natin kung nasan yung zero, kung nasa left ba or nasa right ni 1. Then, move the decimal point based on the number of zeros to the direction where zeros are, left or right of 1. So, depende sa number of zeros kung ilang decimal places ang i-move natin. At kung nasaan yung ating zero, kung nasa right or left ba, so yun yung magiging basis natin ng pag-move ng decimals or ng decimal point. So, para maunawaan natin, example number 1. What is the product of 5 and 84 hundredths and 10? So, ang multiplier natin dyan ay 10. So, we have this 5 and 84 hundredths times 10. So, isusulat lang muna natin yung number. Then, ilocate natin yung decimal point. Pero bago yon, ilan muna yung 0. So, meron tayong isang 0 dyan. At nasa kanan ni 1. So, ibig sabihin, sa kanan ang ating movement ng decimal. So, ito yung ating decimal point originally. So, anong gagawin natin? Mag-move tayo ng isang decimal place papunta sa kanan. So, ayan, nilipat natin yung decimal point. So, ang answer natin ay 58 and 4/10. So, ito po yung parang pinaka-shortcut or mental multiplication by powers of 10. Example number 2, multiply 1,000 and 3 and 1/10. So, isulat natin muna yung initial answer natin. Then, ilang zeros? 3. Then, ano ang direction ng decimal point? To the left. So, from this point, so anong gagawin natin? Move natin yung decimal point to the left. So, ilan? Yes, 3. So, we have 1, 2. Then, wala na tayong number. So, we will add 0 as place value holder. Then, 3. So, dagdag ulit tayo ng 0. And then, yun na yung decimal point natin. Then, we have 0. So, our answer is 31 10,000ths. Example number 3, multiply 1,000 and 97 hundredths. So, ilang 0 muna? Tatlong 0. At ang direction ng ating movement ay going to the right. So, naisulat na natin yung ating initial answer. So, ito yung original decimal point niya. So, i-move natin ng 3 decimal places to the right. So, we have 1, 2, 3. Then, ayun yung decimal point natin. So, add tayo ng 0 as place value holder. So, the answer will be 970. Example number 4. Multiply 63 by 100. So, isulat natin. Pero bago yan, identify muna natin yung 0. So, meron tayong 2 zeros at ang movement ay going to the left. So, kung mapapansin niyo si 63 ay parang walang decimal. So, lalagyan natin siya ng decimal point. At pag whole number, ang decimal point ay nasa rightmost position niya. So, ayan. Tatandaan ha, ang whole number, ang decimal point yan ay nasa tabi ng rightmost digit. So, ngayon, move natin going to the left. So, dalawa. 1, 2. So, nailagay na-move na natin, magdadagdag tayo ngayon ng 0. So, ang answer natin ay 63 hundredths. So, thank you and God bless.